Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Kuya Jack, isa sa mga work immersion students na nagmula sa Arimbay High School. At narito ako upang magbigay ng isang kwento na tiyak kapupulutan niyo ng aral. Pero bago ako magsimula, may mga katanungan muna ako sa inyo. Nakakita na ba kayo ng halamanan o garden? Wow! Saan niyo ba madalas makita ang halamanan o garden? Tama! Lahat ng mga katanungan ko sa inyo ay konektado sa ating kwento na pinamagataang ang lumulutang na halamanan. Isinulat at iginuhit ni I.M. Tetseya, hatid sa atin ng Let's Read of the Asia Foundation. Tara, simulan na natin ang kwento. Si Kong Kea ay 12 taong gulang. Nakatira siya kasama ng kanyang ama at kapatid na lalaki sa ilog Tonle Sap. Lahat ay nakalutang sa tubig. Ang paaralan, klinika, ang pagoda, ang halamanan, lahat. Magaling manghuli ng isda ang ama ni Kong Kea. Ang kapatid niya naman ay mahusay sumagwan. Tuwing umaga, nanguhuli sila ng isda. Naiiwan sa bahay si Kong Kea para bantayan ang kanilang halamanan. Madalas hilingin ni Kong Kea sa kanyang ama at kapatid kung pwede siyang sumama sa pangingisda. Tutol naman ng ama niya, "Mahirap mangisda. Dito ka na lang sa bahay at alagaan ang mga halaman. Gusto kong kumain ng papaya na alaga mo." Sabi naman ng kanyang kuya, "Manatili ka na lamang dito at alagaan mo ang kamatis na para sa akin." Dumating ang tag-ulan. Halos araw-araw umulan. Bumaha ang ilog at ang katabing lawa. Isang araw, matapos mangisda ng kanyang ama at kapatid na lalaki, naisip na Kong Kea na may problema. "Nasaan na ang halamanan ko?" Sigaw niya ng malakas. Lumabas siya at naghanap. Sa wakas ay nakita niya itong palutang-lutang sa labas ng bahay. Dali-daling sumagwan si Kong Kea para maisalba ang kanyang halamanan. Pero mabilis itong inanod. "Ang halamanan ko! Hintay!" Pinaspasan niya ang pagsagwan. Sa gitna ng lawa, pinaglalaroan ng malalaking alon ng bangka niya. Pumasok ang tubig sa bangka ni Kong Kea. Sinubukan niyang salukin ng tubig at pagkatapos ay nagsagwan. Painit ang araw at pagod na si Kong Kea. Pero hindi humihinto ang halamanan. Patuloy itong inaanod papalayo. Sa wakas, huminto ang halamanan. Naabutan ito ni Kong Kea. Itinali ang bangka sa isang tulos sa gitna ng tubig, sa kanilundag ang lumulutang na halamanan. Pero bigla na lang inanod uli ang mga halaman, papalayo sa bangka niya. Nagtaka si Kong Kea kung ano ang nangyari. Nagpasya siyang sumisid sa tubig, kaya huminga siya ng malalim at lumusong. May nakita siyang higanting karpa sa ilalim ng tubig. Hinahatak nito ang kanyang halamanan. "Aha! Ito pala ang isda na kumukuha ng halamanan ko." Nag-iisip si Kong Kea, saka pa sumikad at hinabol ang higanting karpa. Biglang may narinig siyang ingay sa ibabaw ng tubig. Tumingala siya at nakita ang grupo ng mga unggoy na hindi makaalis dahil sa baha. Alam ko na. Kinuha ng higanting karpa ang halamanan ko para tulungan ang mga unggoy na ito. "Gusto mo bang dali ng mga unggoy sa gubat?" tanong ni Kong Kea sa karpa. Bumuga ng tubig ang higanting karpa para sabihing oo. Naglundagan ng mga unggoy sa nakalutang na halamanan kasama si Kong Kea. "Huwag ninyong kakainin ang papaya at kamatis ko," sigaw niya. Pero hindi nakinig ang mga unggoy. Gutom na gutom sila. Kinain nila lahat ang prutas niya. Nang makarating sila sa gubat, nag-akyatan ng mga unggoy sa mga sanga ng puno. Pagkatapos ay namita sila ng mga prutas at ilinlagay iyon sa halamanan ni Kong Kea bilang kapalit ng kinain nila. Sa wakas, oras na para bumalik si Kong Kea sa kanila. Masaya ang ama at kapatid na lalaki ni Kong Kea na makita siya. "Pwede na po ba akong sumama sa inyo mangisda?" tanong ni Kong Kea. Ngumiti ang kanyang kapatid. "Ama, nasagwan ni Kong Kea ang halamanan pabalik mula sa lawa. Isa siyang magaling na mananagwan." "Oo, isa siyang matapang na babae," sagot naman ng kanyang ama.
At ang matapang na babae ay pwedeng gawin kahit ano. At dyan nagtatapos ang aking kwento. Mga bata, may mga pagkakataon tayo nakikita at nadadaanan na hindi natin masyadong naiintindihan. Tulad sa kwento, dapat natin kunin at subukan kung ano man ang nagbigay ng daan patungo sa ating mga pangarap. Muli, ako si Kuya Jack na nagsasabing walang limitasyon sa kung ano ang kayang gawin natin. Kaya't mangarap tayo, magsumikap hanggang may lupa tayong nilalakaran. Kaya huwag kakalimutan na mag-follow, like, and subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel para sa iba pang kwento na tiyak kapupulutan nyo ng aral. Hanggang sa susunod na kwento, paalam!